So last week po ay pinakinggan natin yung first three verses ng Psalm 23. So yung first half. And pinoint out ko sa simula na ito ay awit ni David. At ito rin ay awit ni Kristo at tungkol kay Kristo. At dahil tayo ay mga na kay Kristo, ito rin ay masabi natin na awit ng bawat Kristiyano. And so masarap pakinggan. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. And so, syempre may mga lumapit sa akin at sinabi na those words are really very comforting. Narinig natin yung mga reassurances na galing sa Panginoon na talagang nakakapagpatibay ng pananampalataya natin. At inihanda din tayo ng Diyos na humarap sa anumang mabibigat na sitwasyon. Kung kayo po ay dumalo ng members meeting last Sunday, syempre mabigat at masakit sa puso na talakayin at desisyonan yung tungkol sa pagdidisiplina, especially sa mga members natin na nagkakasala. And siguro iba sa inyo, lalo na yung first time or bago pa lang na member ng church na mapaisip kayo na ano to, ano nangyayari? Bakit ganito? Di ba? Ano na yung mangyayari pagkatapos ito? And even kahit kami ng mga elders, especially kapag merong dumating doon sa punto na karamihan sa mga members ay hindi sumasang-ayon sa nire-recommendang hakbang ng mga elders. That's also very difficult para sa amin. And hindi lang para sa mga dumalo sa members meeting, kundi kahit hindi ka nakadalo, member ka ng church, o hindi ka member ng church, every one of us ay meron tayong pagdadaanan na mahirap na mga pangyayari sa buhay, and kung meron lang tayong say, kung meron lang tayong paraan, ay iiwasan natin. Gusto natin na we just try to avoid yung mga bagay na yun. So we thank the Lord kasi siya yung nagbibigay ng salita niya na pinapaalala sa atin and sa amin na hawak-hawak tayo ng ating pastol. He's the Lord Jesus Christ. Siya yung nag-aalaga sa bawat isa sa kanyang mga tupa. And nandun yung pangako ng Diyos na ibibigay niya at kaya niyang ibigay lahat ng kailangan natin. Yung kapahingahan na kailangan natin, yung kalakasan na kailangan natin, yung kapayapaan na kailangan natin, yung kaligtasan na kailangan natin, yung katuwiran, kabanalan na kailangan natin, everything. Patutunayan ng Panginoon na hindi lang niya binibigay yung kailangan natin. He will also prove na He is everything we need. And andun yung assurance natin na sigurado tayo na gagawin to ng Diyos lahat sa atin, ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan natin dahil pangalan ni Yahweh yung nakataya dito for His name's sake. So yun po yung dulo ng verse 3. So pero gaano man ka-comforting at ka-reassuring yung mga salitang narinig natin sa verses 1 to 3, hindi pa rin maalis. And alam natin yung kalagayan ng puso natin. No matter how good yung mga salita na napapakinggan natin, andun pa rin yung doubts, andun pa rin yung pag-aalinlangan, andun pa rin yung mga questions sa heart natin. Na, yes, madaling sabihin na ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ko. Pero we ask ourselves, na ibinibigay ba talaga ng Diyos ang lahat ng kailangan ko? And we wonder na, bakit ang tagal-tagal na nung sakit ko? Bakit hindi pa rin ako gumagaling? O bakit matagal lang namatay yung mahal ko sa buhay, pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin nawawala yung kalungkutan sa akin? O bakit hindi ibinibigay ng Diyos yung anak na hinihiling namin mag-asawa, samantalang 10 taon na yung nakakaraan? Ibinibigay ba talaga ng Diyos yung lahat ng kailangan ko, yung lahat ng kailangan natin? And so, para masimulan natin na masagot yung mga ganong questions, dapat nating ma-realize, una, na kapag sinabi natin na kailangan or need, wala tayo sa posisyon na tayo yung magbibigay ng definition
kung ano yung kailangan ko. And yeah, usually, ganito yung nagiging attitude natin sa prayer. Lord, ito yung hinihiling ko sa iyo kasi ito yung kailangan ko. But are we really sure na yun yung mga bagay na kailangan natin? So, ang Diyos yung magde-define kung ano yung kailangan natin. He is God, and we are not. So, kapag hindi ibinibigay ng Diyos sa iyo ngayon, yung ina-expect mo, ibig sabihin, hindi mo yan kailangan ngayon. And so, karaniwan, dinedefine kasi natin kung ano yung kailangan natin in terms of ano ba yung makapagbibigay sa atin ng mas komportabling buhay, mas convenient, or para maiwasan natin yung mga sufferings or yung mga paghihirap. Pero kapag titingnan natin yung lahat ng bagay from God's perspective, ang kailangan natin ay yung mga bagay na tutulong sa atin para makapagbigay ng karangalan sa Diyos. That's the chief end of man, di ba? To glorify God and to enjoy Him forever. So, when we think of what we need, isa yung bibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para makapamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. So, kaya meron tayong mga kailangan na pagdaanan na mga may hirap na yugto sa buhay natin. And the Lord promises us na gaano man kahirap yung pagdaanan natin sa buhay, God will provide everything we need para makapagpatuloy tayo na sumunod kay Kristo hanggang sa dulo ng ating paglalakbay. And that's the reason kung bakit yung Psalm 23 ay hindi natapos sa verse 3. Parang okay na sa atin hanggang verse 3. Okay na yon. Very comforting na yun sa atin. Pero ito yung dahilan bakit may verse 4. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, sabi ni Haring David, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. So, no matter our preference na, syempre mas gusto natin yung verses 1 to 3. Doon na lang tayo sa verses 1 to 3, di ba? Ang sarap ng nakahiga sa luntiang pastulan, di ba? Huwag na tayong dumaan doon sa tinasabi ni David na libis ng lilim ng kamatayan. Pero we need to see, makita natin na mayroong shift or mayroong change sa images na ginagamit dito. Nandun pa rin yung shepherd, sheep, si Yahweh ang pastol, tayo yung tupa. Nandun pa rin yun kasi makita natin sa verse 4, mayroong tungkod tsaka pamalo na ginagamit ng pastol. Pero nangingibabaw yung image na hindi lang shepherd sheep, kundi tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay pilgrim or traveler or naglalakbay. At ang Diyos bilang pastol, siya yung gumagabay sa atin. Di ba sabi doon, ikaw ang aking kasama or sa MBB, ikaw ang aking kagapay. And so, andun yung change of scenario na mula sa green pastures, still waters ng verse 2 and 3 na kapag nakita natin yung ganong image, di ba? Sobrang comforting, peaceful, restful. So, pero dito sa verse 4, andun na yung the valley of the shadow of death. Na kung titingnan natin yung picture na yon, parang hindi naman siya comforting, nakakatakot. Pero sabi dito ni David, I will fear no evil. Tapos sabi niya sa dulo ng verse 4, they comfort me. So nandun pa rin yung comfort ng Panginoon dito. So, meron mang malaking shift dun sa scenario sa verse 4 na mula sa kapahingahan, kalakasan, katuwiran. Makita mo sa verse 4 ngayon yung image ng kadiliman, takot, kamatayan, kahirapan, panganib. Pero merong isang bagay na hindi nagbabago. At yun si Yahweh. Si Yahweh ng verse 1 ay si Yahweh pa rin na kasama ni David sa verse 4. So pansinin din natin yung shift dun sa pronouns na ginamit. So alam natin yung pronouns, di ba? Sa verses 1 to 3, He makes, He leads, He restores, and then He leads. Na parang si David, nagsasalita siya sa harap ng maraming tao at sinasabi niya, etong si Yahweh, etong ginagawa niya. And then pagdating sa verse 4, mayroong shift ng pronoun. Hindi na third person pronoun.
kundi naging second person. Sabi niya sa dulo, sa gitna, "For you are with me." Sinabi ni David Gibson na ito yung nasa gitna ng buong Psalm 23, "For you are with me." Hindi na niya kinakausap yung ibang tao. Ang kinakausap na niya mismo ay si Yahweh. Ikaw ang aking kasama. So, merong personal touch mula sa verse 4. Actually, hanggang verse 5. You are with me, your rod and your staff, you prepare, you anoint. And pagdating sa verse 6, balik ulit sa third person pronoun. So, nagpapakita sa atin ito na nandun yung verse 4 sa Psalm 23. Dahil yung buhay Kristiyano, this is not a fairy tale, a story. Na in daily, pagka naging Kristiyano ka, nakilala mo si Kristo, and you live happily ever after. So, merong verse 4 para ilagay tayo dun sa reality na ito yung drama ng totoong buhay. Na hindi yung sinasabi ng iba na yung Christianity or yung pananampalatayang Kristiyano, para daw yung droga na kapag marami kang problema sa buhay, basta sisinghutin mo or iinumin mo yung droga na yon ay mapapawi na lahat ng problema mo. No, that's not the image ng verse 4. Ito yung lens na makakatulong sa atin to see everything. Gaano man kahirap yung pinagdadaanan natin sa buhay. To see everything in proper perspective. To see everything sa paningin, sa perspective ng Diyos. At para matulungan tayo na hindi iwasan, hindi takbuhan yung mga hirap na pagdadaanan natin, kundi harapin with confident trust in the Lord. And so, para maging mas personal sa atin itong awit ni David, na mag-benefit tayo, hindi lang si David yung nakapagsasabi dito. Tingnan natin isa-isa. Bawat salita dito sa verse 4 ay titingnan natin. Kasi sabi ni Charles Spurgeon sa kanyang commentary sa Psalm 23, na sa verse 4, bawat isang salita dito ay merong mayamang kahulugan. Okay? And for us to see that, ay gagamit tayo ng tatlong tanong na sasagutin natin. Yung una, gaano kahirap yung lakbayang Kristiyano? Ang sagot, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Pangalawa, ano ang nararapat na tugon sa hirap ng lakbayang Kristiyano? Sabi ni David, wala akong katatakutang kasamaan. And ang pangatlong tanong, saan ang gagaling ang lakas ng loob na kailangan natin sa lakbayang Kristiyano? Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Okay? First question. Pag-usapan muna natin kung gaano kahirap ang lakbaying Kristiyano. So, bakit natin pag-usapan yan? Di ba parang mas masarap pag-usapan kung gaano kasarap ang maging Kristiyano? Masarap ang maging Kristiyano? Yes, definitely. And may mga time na pag-usapan natin yan. Last week, pinag-usapan naman natin yung tupa na inaalagaan ng pastor. And napakasarap maging Kristiyano na nasa pangangalaga ng Panginoong Yesus. But we cannot deny yung reality na may kakaakibat na hirap ang pagiging Kristiyano. Masarap maging Kristiyano, mahirap din na maging Kristiyano. At yung parehong bagay na yon ay kailangan natin sabihin kapag nag-evangelize tayo. Hindi lang natin sabihin sa kanila na we invite you sa church na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Masarap maging Kristiyano. But we also tell them the cost of following Christ. And kapag pinag-usapan natin dito yung hirap ng pagiging Kristiyano, hindi lang natin pinag-usapan yung consequences ng mga kasalanan natin. Siyempre, may mga consequences yung kasalanan natin. Pero ito yung hirap ng pagiging Kristiyano na kahit na lumalakad ka, you remember yung image sa verse 3 na dinadala ka sa landas ng katuwiran. Kahit na sa pagtatangka natin na sumunod sa landas na pinagdadala sa atin ng Panginoon, ito pa rin yung hirap na nararanasan natin. And nangyayari ito, na kahit na ikaw ay nasa tamang daan, sumusunod sa Panginoon, ay makikita natin na mahirap yung daan na yon. And sometimes madilim yung daan na yon at mapanganib yung daan na yon. Kaya sabi ni David sa verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. At dito sa first line na ito, mapansin natin, meron siyang tatlong bagay
na ma-observe natin tungkol sa ano yung hirap ng lakbayang Kristiyano. So yung una, ito yung hirap na naharap sa matinding panganib. Sabi sa ESV, the valley of the shadow of death. So kung meron kayong English Bible, meron yung footnote na nakalagay yung shadow of death. Ang pwede rin i-translate na deep darkness or deepest darkness. Of course, pag pinag-usapan natin yung deepest darkness, syempre ang pinakadulo nun ay yung darkness of death. Yung kamatayan. Yun yung dulo ng buhay natin dito sa mundo. Hindi tayo mga Israelita. So we are not familiar sa mga libis or yung lambak or yung valley. Pamilya tayo sa mga lubak sa kalsada. Pero yung image na ito ay yung pag narinig to ng mga Israelita, napipicture nila yung sa Judah, yung valley or yung ravine or stream bed na all throughout the year ay mostly ay tuyo yung lupa na yon. Pero nababasa lang pagka umaagos yung baha kapag may flash flood, kapag may malakas na ulan. At kapag dito dumadaan sa lugar na ito, yung mga tupa, ay because of yung formation ng lupa na yon, so merong portion na meron talagang madilim. Meron talagang madilim na shadow na tumatakip sa liwanag. So kapag naglalakad ka doon, ay hindi mo malalaman kung ano yung pwede mong makaharap. Hindi mo alam kung ano yung madadaanan mo. Baka merong masamang tao na dumating o kaya merong mga masasamang hayop o mabangis na hayop. So, nakakakaba. So, merong danger na nag-aabang. So, yung mga salita na yun ay ginamit din ni Job sa Job 38, verse 17. Ipinahayag na ba sa iyo I think the Lord is speaking here. Ipinahayag na ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan o nakita mo na ba ang mga pinto ng malalim na kadiliman? And so, ayon kay Christopher Ash, ito yung valley na minamarkahan ng kadiliman, panganib, at yung nalalapit na posibilidad ng kamatayan. Sabi niya, itong anino na to ay bumabalot sa lahat ng mga tao, sa sangkatauhan. Kasama na tayo ng mga mananampalataya. Na nararamdaman yung ganitong bumabalot na kadiliman sa panahon ng matinding pagkakasakit o kalungkutan sa pagkawala ng mahal sa buhay o dulot ng pagtanda or old age or any big, huge disappointment na ma-experience natin sa buhay. And so, siguro, mayroong ilan sa inyo na kasali dito sa tupa na dumadaan ngayon sa libis ng lilim ng kamatayan. Mayroong mga uncertainties. Siguro nalilito ka, hindi mo alam kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. O kaya, hindi ka sigurado, kaya ko pa kaya na magpatuloy sa pagsunod kay Kristo kung ganito kahirap. O baka pakiramdam mo na mas mainam na lang siguro na mamatay na lang ako kaysa mahirapan pa ako sa buhay na ito. O siguro, because of that deep darkness, wala kang nakikita na liwanag along the way. Na you're losing all hope. And so, ito yung mga salita na eksakto para sa iyo ngayon. And even if you are not experiencing yung katulad na sinasabi dito ni David, we believe na ito ay salita din ng Diyos para sa ating lahat to prepare us na that valley of the shadow of death will come to us sooner or later. And let's thank the Lord na mayroong mga salita na katulad nito na naghahanda sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin, huwag natin sabihin na, okay ang buhay ko ngayon. So, hindi ko mararanasan yung sinasabi ni David. Or hindi ko mararanasan yung nararanasan ng ibang mga Kristiyano. Kaya mahalaga yung pangalawa. Na yung hirap na tinutukoy sa Valley of the Shadow of Death, ito yung hirap na hindi maiiwasan. Kaya sabi ni David, baka man ako'y lumakad. Ano yung shift? Even though. So ito, magandang picture sa verses 1 to 3. Pero hindi siya naive na ito lang yung ma-experience niya sa pagsunod sa Diyos. So nagpapahiwatig ito na bahagi ito ng kanyang paglalakbay sa buhay. When you're going through that valley of the shadow of death, hindi ito abnormal na Christian life. No, you're normal kapag nararanasan mo yung hirap na ito sa buhay.
And hindi mo pwedeng isipin na kapag dumating ka sa punto ng buhay na it's also dark, na parang ikaw lang yung nakakaranas ng ganyang hirap, na parang bang sinasabi mo sa Diyos, parang bang iniisip mo na sinisingle out ka ng Diyos, pinagtitripan ka ng Diyos na ikaw lang yung dumaranas ng hirap na yan. Bakit sila? Pagka nag-Facebook ako, nakita ko ang saya-saya ng buhay nila. Siyempre, Facebook yun eh. Wala nga namang ilagay nila yung kanilang valley of the shadow of death sa social media. So don't ever think na ito ay unique sa experience mo. Remember yung sabi ni Paul, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. And then si Apostle Peter, 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mga bibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. And then sa missionary journeys ni Paul, nung bumalik siya sa mga Christians na evangelize nila, sabi niya sa Acts 14:22, ini-encourage niya yung mga Christians doon. Alam niyo kung paano mag-encourage si Paul sa mga Kristiyano? Sabi niya sa Acts 14:22, daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Is encouraging them by reminding them na kapag kayo ay persecuted, kapag nahihirapan kayo sa pagiging Kristiyano, that's part of your journey. That's Christian life. Kailangan dumaan tayo dito. Ito yung journey ni Christian. If you're familiar sa Pilgrim's Progress na sinulat ni John Bunyan noong 1678, na isa sa pinakamabetang libro sa history, pangalawa lang sa Bible, yung bilang ng libro na naibenta ng Pilgrim's Progress. And we're currently translating that sa Tagalog. So ito yung isang eksena doon. Ang main character dito ay ang pangalan ay si Christian, representing all of us na mga Christian. Ngunit sa dulo ng lambak na iyon ay meron pang isang lambak, ang libis ng lilim ng kamatayan. Kailangan dumaan doon si Christian sapagkat ito ang daan patungo sa celestial city at tinutukoy ay langit. Ang lambak na ito ay isang napakalungkot na lugar. Ganito ito nilarawan ni Propeta Jeremias sa Jeremiah 2:6. Isang lupain ng mga disyerto at mga hukay, isang lupain ng tagtuyot at anino ng kamatayan, at lupain na walang sinuman, maliban sa isang Kristiyano, ang dumaraan ni dito'y walang sinumang naninirahan. So, kung ikaw ay isang pilgrim or traveler, dadaan ka ba dun sa ruta na yon ng libis ng lilim ng kamatayan? Yes or no? No, di ba? Gagamit ka ng Google Map. Hanapan mo nga ako ng ibang ruta na hindi ako dito dadaan. Yung mas madali, yung mas mabilis, yung mas maginhawa. O kaya, babalik na lang ako, atras na lang ako. Kung ito pala yung dadaanan ko. Akala, sabi sa akin nung isang preacher na masarap yung maging Kristiyano, baka prosperity gospel preacher, yung nag-preach sa kanya. So, atras na lang kapag dumating sa ganitong hirap. May mga lalaki na nakasulubong si Christian na umatras. Hindi dumaan dun sa valley of the shadow of death. Ganito yung naging pag-uusap nila. Nakasulubong ni Christian. Papunta siya doon. Sabi ni Christian sa mga lalaki, saan kayo pupunta? And sabi ng mga lalaki sa kanya, bumalik ka. Kung pinapahalagahan mo ang iyong buhay at kapayapaan, pinapakiusapan ka namin, bumalik ka. And sabi ni Christian, bakit? Ano bang nangyari sa inyo? Sabi ng mga lalaki, nangyari sa amin? Dinaanan din namin ang landas na yan katulad mo, at kami nagpatuloy hanggang sa lugar na kaya naming marating. Sa layo ng aming narating ay halos di na kami makabalik. At kung kami lalayo pa ng kaunti, malamang ay hindi na kami nakarating dito upang balaan ka. Sabi ni Christian, pero ano bang nakaharap ninyo? Sabi ng mga lalaki, kami ay halos nasa libis na ng lilim ng kamatayan. Wala pa pala sila doon. Ngunit sa kabutihang palad, tumingin kami sa harap namin at nakita namin ang panganib bago kami dumating dito. Sa tanong ni Christian, ano ba nakita niyo? Sabi ng mga lalaki, nakita namin yung lambak mismo na napakadilim at doon ay merong mga duwende, Filipino version po ito, hobgoblins sa English, mga tikbalang sa tears sa English, at mga dragon na mula sa kalaliman. May narinig din kami roon na walang humpay na hiyawan at iyakan, tinig na nagmumula sa mga taong dumaranas ng napakatinding paghihirap. Sila mga nakagapos sa tanikala at pigati at sa ibabaw ng libis na yon ay may bumabalot na makapal na ulap ng kalituhan at takot. Sa ibabaw rin ito'y palaging nakapalibot ang pakpak ng kamatayan. Kung pagsusumahin, talaga nakakapangilabot at magulo ang lugar na yon.
So matapos nilang magsalita, sinabi sa kanila ni Christian. Sabi ni Christian, ano sabi ni Christian? Sige, atras na rin ako. Hindi na sinabi niya. Sabi niya, sa kabila ng lahat ng iyong sinabi, malinaw pa rin sa akin na ito ang daan na dapat kong tahakin patungo sa lugar na nais kong puntahan. Sabi niya, there's no other way. Sabi ng mga lalaki, kung nais mo pa rin mapatuloy sa daan na yan, bahala ka. Basta kami ay hindi na yan daraan. At sila ay naghiwalay na ng landas habang si Christian ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. So, ikaw, tutulad ka ba dun sa mga lalaki na nakasalubong ni Christian? And you will decide to turn back. Kung ganito pala yung hirap na maging Kristiyano, wag na lang. Or tutularan mo si Christian. Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon bilang Kristiyano. Now you will say, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. So ikatlong bagay na mahalagang tandaan natin sa hirap na daranasin natin sa lakbayang Kristiyano ay ito. Ito yung hirap na itinakda ng providensya ng Diyos. And that's why we recited yung Heidelberg Catechism questions 27 and 28 kanina. Ibig sabihin, when we talk about providence, na anumang paghihirap na dinaranas mo bilang Kristiyano, yan, na totoo na maybe dahil sa sarili nating kasalanan, or maybe dahil sa kasalanan ng ibang tao, or dahil just because we are living in this fallen world. Pero ultimately, yung hirap na naranasan natin ay, on an ultimate sense, ay hindi dahil sa kagagawa natin o pasya ng ibang tao, kundi ayon sa itinakda ng Diyos. And this is comforting sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo daranas ng hirap sa buhay to the point na ito ay lagpas sa kung ano yung itinakda ng Diyos sa atin. Everything we will experience in life ay ayon sa providensya ng Panginoon. No more and no less. Ito yung ibig sabihin ng providence. Di ba? Sinabi natin yung kanina sa question 27. Ito ay makapangyarihan at namamalaging lakas ng Diyos kung papaanong parang sa pamagitan ng kanyang kamay mismo ay patuloy niyang pinapangalagaan ang langit at ang lupa at ang lahat ng nilalang. Kasama tayo doon. At kanyang pinamamahalaan ng mga ito nang sa gayon, ang dahon at damo, tag-ulan at tagtuyot, mabunga at tigang na panahon, pagkain at inumin, kalusugan at karamdaman, kasaganaan at kawalan, lahat ng bagay ay hindi dumarating ng ayon sa sapalaran, kundi sa pamagitan ng kanyang kamay bilang Ama. And so, if we understand na itong providence ng Diyos ay magiging mapagtiis tayo sa anumang kahirapan. Hindi natin iiwasan yung kahirapan na yun na dumating sa buhay natin. At sa lahat ng bagay na maaaring mangyari sa atin ay magkakaroon tayo ng matatag na pagtitiwala sa Diyos. Yun yung nirecite natin kanina sa question 28. Ito yung matatag na pagtitiwala sa Diyos na meron si David sa verse 4. Diba sabi niya, nang siya'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi yun dahil sa sarili niyang kasalanan. Hindi yun dahil sa kagagawa ng mga kaaway niya. May babanggitin siya mga kaaway, di ba, sa verse 5. Kundi, na-realize niya na yung dinadaanan niya na yon ay galing sa kamay mismo ng Diyos dahil dinala siya ng Diyos doon. You remember verse 2 and verse 3? Dalawang beses, binanggit doon yung, He leads me. He leads me. Pwede ba natin sabihin na pagdating sa verse 4, natapos na yung leading ng Panginoon, bahala ka na dyan. Ikaw na may kagagawa niyan. Diba? So, makita natin yung pag-akay ng Diyos kay David hanggang sa valley of the shadow of death. And that's providence. You know yung story ni David. Diba? Yung hirap na dinanas David sa buong buhay niya. Yung kadilimang dulot ng pagtugis sa kanya ni Haring Saul para siya ay patayin. Yung kadilimang dulot ng sarili niyang kasalanan kay Bathsheba at kay Uriah. Yung kadilimang dulot ng pagtataksil sa kanya ng mga sundalo niya. Yung kadilimang dulot ng pagtataksil sa kanya ng sarili niyang anak na si Absalom na gusto siyang patayin. Alam ni David na kailangan niya yung katotohanan na gaano man kadilim yung libis na kanyang daanan sa kanyang buhay, na he's assured na lahat yon ay hawak-hawak ng makapangyarihang kamay ni Yahweh.
na kanyang pastol. And itong libis ng lilim ng kamatayan ay siya ring dinaanan ng ating Panginoong Jesus. At yung dinaanan ng Panginoong Jesus ay daan na itinakda ng Diyos. Mula pa nung bata ang Panginoong Jesus, di ba tinutugis na siya ni Haring Herodes para siya ay patayin. Nang tuksoin siya ng dyablo sa wilderness, sino nagdala sa kanya doon? Yung dyablo ba? Di ba sabi sa Matthew 4:1, dinala siya doon ng Espiritu ng Diyos. Hindi ba't sariling pamilya niya, hindi siya pinaniniwalaan? Hindi ba't yung mga disciples niya ay tinalikuran siya at ang isa pa sa kanila ay trinidor siya? Do we understand kung gaano kalalim yung kadiliman na sinapit ng ating Panginoong Hesukristo? Di ba nung ipinako siya sa krus, tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain. That's a deep darkness. Tapos habang nakapako siya sa krus, ano yung sinisigaw niya? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo ba yung salita na yon kung saan galing? Galing yon sa Psalm 22 verse 1. Bago mo basahin yung Psalm 23, dadaanan mo muna yung Psalm 22 na awit din ni David. And what comfort, what assurance sa atin na yung ating pastol, ang Panginoong Jesus mismo ay dumaan dun sa libis ng lilim ng kamatayan sa Psalm 22. Naranasan niya yung kadiliman ng Psalm 22. So, all of us, na mga Kristiyano, na mga tupa ng Panginoong Jesucristo, as we walk that valley of the shadow of death, we can sing with confidence yung Psalm 23. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, masasabi din natin tulad ni David, wala akong katatakutang kasamaan. Wala akong katatakutang kasamaan. And ito yung sagot sa pangalawang major question na sagutin po natin. Ano yung nararapat na tugon sa hirap ng lakbaying Kristiyano? Pero syempre, this is not natural for us. Hindi ito yung karaniwan na nagiging reaksyon natin kapag nakakita tayo ng kadiliman o naranasan natin yung hirap sa buhay. And so, ang gusto ng Diyos dito is for us to experience transformation sa natural na responses natin. From natural response, maging supernatural yung response. Mula sa pagkatakot sa kasamaan, tungo sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin anuman yung kasamaan o kadiliman na darating sa buhay natin. And so, natural sa atin yung pagkatakot. Di ba? Kapag madilim, naalala niyo siguro nung bata kayo, di ba? Uso yung brown out, wala pa namang mga, walang flashlight, o kaya walang cellphone na may flashlight, o kaya wala kayong kandila, nag-brown out. Sabi ng nanay mo sa'yo, anak, punta ka nga sa kwarto, kuhanin mo yung isang pinapakuha niya. Siyempre, magtuturuan kayo magkakapatid na ikaw na lang. Ikaw mo. Kasi natural sa atin na yung takot sa kadiliman. Merong kaba. And so, sa paglalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, sabi ko kanina, di ba, merong mga masamang elemento doon. Ito yung evil na tinutukoy ni David. Ito yung kasamaan. Na pwedeng masamang tao na atake sa kanya, tulad ng mga kaaway niya na tinutukoy niya sa verse 5. O anumang masamang mangyari kung mahulog ka sa hukay sa kanan o kaya sa kaliwa, o kaya atakihin ka ng dyablo para ibagsak tayo, o yung pinakamatinding kalaban natin ay syempre yung kasamaan na nanatili sa puso natin. That's why we sing, prone to wander. Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Di ba? Andun yung takot na, what if one day, we'll just wake up? Sabi mo pa lang isang araw, I decided to follow Jesus, no turning back. Diba? And then sometimes we feel yung fear na, what if one day, nagising ako at nagdesisyon ako, I have decided to no longer follow Jesus. I'm going back. What if mangyari sa atin yun? Our hearts become so hardened by sin na hindi na tayo nakikinig sa pagsaway sa atin ng church. And then yung fear na tatalikod na tayo sa pagsunod kay Kristo ay nakakatakot kapag dumating tayo sa ganyang punto ng buhay. We fear for our members who walk in unrepentant sin.
And so kaya, ano man yung takot na yon, ito yung gusto ng Diyos na mapalitan sa atin yung takot na yun, maging tungo sa lakas ng loob sa pagharap sa kasamaan. Ito yung confidence na meron si David. Di ba sabi niya, I will fear no evil. Ito na yung second statement of faith. Di ba? Sa verse 1, sabi niya, I shall not want. Hindi ako magkukulang ng anuman. Sabi niya dito, ngayon sa verse 4, wala akong katatakutan na kasamaan. And very helpful yung comment dito ni John Calvin. Sinabi niya na, hindi dito sinasabi ni David na wala siyang takot na nararamdaman. Di ba parang, pag nakita natin si David, hindi natin pwedeng sabihin na, ito yung atapang na tao na wala talagang kinatatakutan, kayang harapin lahat. If you're reading Psalm 23 rightly, may realize mo na, kaya niya nasabi ito, kasi dumaan din siya sa matinding pagkatakot sa buhay. Kaya nga sinabi niya na inaalala niya kung sino yung kasama niya eh. Kaya sinabi niya na yun yung nagiging comfort niya. So ibig sabihin, andun yung reality na it's natural for us to experience yung fears. Pero sinasabi David dito na dahil sa presensya ng Diyos, dahil sa gagawin ng Diyos, dahil sa assurances ng Diyos, dahil sa comfort na nanggagaling sa Diyos, He can overcome ano man yung fears na maramdaman niya. We can overcome ano man yung takot na nasa puso natin ngayon. Sa buhay natin, meron pa rin kaba. Meron pa rin pag-aalala sa mga bagay na mangyayari na kung ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos, baka ganito yung mangyayari, baka ganito yung sabihin ng ibang tao. Baka sa halip na maging madali yung buhay natin, baka mas mahirapan pa tayo na magnegosyo. But we can overcome yung mga fears na yun. At magkakaroon tayo ng tapang na nanggagaling dun sa, alam natin na yung landas na nilalakaran natin ay landas na inilatag sa atin ng Panginoon. And most of you, hindi alam kung ano nangyayari during kapag nagmi-meeting yung mga elders ng church. As we pray so hard, labor so hard, how do we shepherd yung flock na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? May hirap na decisions na pag-uusapan namin na paano paggagawin natin ito? Baka ganito yung maging reaction nila. Baka merong sumama yung loob. Baka sa halip na madagdagan yung church natin, mabawasan pa yung mga members natin. But ano man yung fears na yon, we thank the Lord na yung elders ng church able to overcome yung anumang fears na yon. And andun yung unanimous decision most of the time. Nagkakasundo. Pero may time na hindi nagkakasundo. Pero sa isang particular na bagay na yon, andun yung unanimous decision na, okay, we will do this in obedience to the Word of God. And we must be courageous to face ano man yung maging consequences of that decision. And so, bilang mga shepherds, under shepherds ng flock ng Baliwag Bible Christian Church, we're also inviting you to follow our example. Gaano man, syempre, imperfect yung example ng mga elders ninyo. We want you to follow our example, to be courageous. Huwag tayong matatakot kung yung landas na nilalakaran natin ay yung landas na inilatag sa atin ng Panginoon. Hindi man natin nakikita far ahead yung liwanag o kung anong mangyayari as a consequence. Kaya mahalaga yung susunod na question. Saan ang gagaling yung ganitong lakas ng loob na kailangan natin sa lakbayang Kristiyano? Paano yung mga elders in church able to overcome yung mga fears na yun? How can we overcome yung mga fears na nasa heart natin? Hindi natin pwedeng sabihin sa sarili lang natin. You just try to convince us. Diba? Pagka natatakot ka, gusto natin, we're trying so hard to convince ourselves na, kaya mo yan, just lakasan mo lang loob mo, just think positive. Pero why pek yung mga ganon sa atin? Because we know, we are naturally fearful. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, during yung members meeting last Sunday, andun yung, sa mga hindi po nakakalam, we are a congregational church. So we make major decisions
sa membership, church discipline, with majority vote ng congregation. And so, when we made a motion or recommendation sa isang particular case ng discipline, na I sense na nagtaas ako ng kamay, pero na-sense ko na maraming hindi nagtataas ng kamay. So, just like parang deep darkness na nasa paligid ko na I'm confused. Lord, what's happening? Ano nangyayari? Ano mangyayari pagkatapos nito? And of course, there's a lot na kailangan pag-usapan. There's a lot na kailangan nating i-process. Pero I just want to say kung paano nag-minister yung Psalm 23, yung Word ni God, yung realization na, He's our shepherd. Na meron tayong pastor na yung kamay niya, yung nag-aalaga sa atin. So ano man yung takot during that time, ay mapapalitan ng courage, confidence na, okay, Lord, hawak-hawak mo yung church even as we walk through the valley of the shadow of death. And so dito sa verse 4, sinabi ni David kung bakit hindi siya natatakot o kung paano napapawi yung anumang takot na meron siya. Ito yung pag-alala kung sino yung kasama niya. Ito yung pag-alala kung ano yung hawak-hawak ng kasama niya. Ito yung pag-alala kung ano yung ibinibigay sa kanya ng kasama niya. Okay, so ano yung una? Sino yung kasama niya? Kasama niya yung presensya ng Diyos. Doon ang gagaling yung courage niya. Alam niya, nakasama niya yung Diyos. Diba sabi niya, sapagkat. Hindi ako matatakot sa anumang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Sino kasama niya? Si Yahweh. Sa verse 1. Hindi niya sinabi sa verse 4, hindi niya sinabi sapagkat si Yahweh ang kasama ko. Tama naman. Pero sabi niya, sapagkat ikaw, Yahweh ang kasama ko. So, more personal. May mga times na, we recite yung Heidelberg Catechism kanina. O kaya, ang ganda ng mga kinakanta natin, di ba? It's one thing for our church na magkaroon ng magandang statement of faith or tamang doktrina sa mga songs na kinakanta natin or sa mga nire-recite natin na confession of faith. But it's another thing for that confession of faith na maging prayer. Kapag ito ay naging laman na ng panalangin natin, andun na yung personal ownership na we really believe what we're saying. Ito yung sinasabi ni David, na yung confession of faith niya naging prayer. You are with me. Ikaw yung kasama ko. At naniniwala talaga siya. Nakasama niya yung Diyos kasi kinakausap niya yung Diyos. Yung sabi ni Alec Mott here, the darker the shadow, the closer the Lord. Lagi namang malapit ang Panginoon. He is omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako. But in terms of experience, di ba, mas nararanasan natin na malapit ang presensya ng Diyos sa mga panahon na tayo ay takot na takot. At alam natin na wala na tayong ibang malalapitan, wala na tayong ibang makakapitan maliban sa Diyos. His presence, the presence of God makes all the difference in the world. If we realize na siya ay malapit sa atin. Na anumang makaharap natin sa libis ng lilim ng kamatayan, anumang panganib, sinumang kaaway, anumang sakit, anumang hirap, at kahit yung kamatayan na lahat sa atin, hindi natin maiiwasan. Sapat sa atin na malaman na ang Diyos ang kasama natin. Ang presensya ng Diyos ang papawi sa anumang takot na meron sa puso natin. His presence is enough. Kaya naparito ang Panginoong Yesus. Pinangalanan siyang Emmanuel. Yung ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. And sa dulo ng Matthew, di ba, bago siya umakit sa langit, sabi niya, Behold, I am with you always to the end of the age. Umakit siya sa langit, pero kasama natin si Kristo because of the Holy Spirit. Na hindi lang walking beside us, the Spirit of God, God Himself, Yahweh Himself, is inside us. Kasi we are temple of the Holy Spirit. And kasama natin si Jesus, our shepherd, hanggang ngayon. So yung presensya ng Diyos, hindi lang siya parang pastol na nasa harapan, tapos
Sinusundan ng mga tupa. Eh pag madilim, di mo na nakikita kung nasaan siya. And He's with us. As a new covenant, because of the Holy Spirit, He is inside us. Di ba? Na-experience natin nung tayo ay bata, na pag natural sa atin, takot sa dilim. Pero once you realize na hindi ka nag-iisa sa dilim, kasama mo yung daddy mo, sa tabi mo, hawak-hawak ka. That makes all the difference. Ang pangalawa, yung tungkol sa hawak-hawak na ating pastol sa kanyang mga kamay. Dalawa. Ito yung number 2, number 3. Doon sa sagot na saan nanggagaling yung lakas ng loob na kailangan natin sa paglalakbay. Merong dalawang instrumento o sandata ang hawak-hawak ng pastol. Ano yon? Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Gamit ito ng pastol, yung rod and yung staff. Yung pamalo ay most likely tumutukoy sa proteksyon ng Diyos sa atin. Yes, masasaktan tayo. Magkakasakit tayo. Madadapa tayo. Pero dahil sa pamalo ng Diyos, tinitiyak ng Diyos na walang sino man. Sabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be successfully against us? Walang sino man ang magtatagumpay para tayo ay ibagsak sa ating pananampalatayang Kristiyano. Yun yung pamalo na hawak ng pastol. Kapag mayroong mga mababangis na hayop na tutugis dun sa tupa, papaluin ng pastol. What security? What protection? What assurance meron ang bawat isang Kristiyano kung si Yahweh ang ating pastol? Balik tayo kay Christian sa Pilgrim's Progress. Nandun na siya sa Valley of the Shadow of Death. Narinig din niya yung nakakatakot na mga tinig ng mga paggalagalang nilalang. Kaya't akala niya ay merong aatake sa kanya at siya'y pagpipira-pirasuhin o tatapak sa kanya na parang putik sa lansangan. Sa kanyang pagkapatuloy ay may natanaw siyang isang nakakatakot na lugar. At sa di kalayuan naman ay meron siyang narinig na nakakakilabot na ingay. Pagdating niya sa lugar kung saan merong isang grupo ng mga halimaw, siya'y huminto at napaisip kung ano ang pinakamabuting gawin. Magpapatuloy ba siya? O atras na lang. Nang maramdaman niyang tila malapit na sa kanya ang mga halimaw, siya ay sumigaw ng buong tapang, ako ay lalakad sa lakas na bigay ng Panginoong Diyos. Kaya't sila'y napaatras at hindi na nagtangkang lumapit pa sa kanya. Yun yung pamalo ng pastol na nagsisilbing proteksyon na kailangan natin. If God is for us, who can be against us? So bukod sa pamalo, meron pang isang gamit yung pastol. Ano yun? Tungkod. So para saan yung tungkod? Siyempre, pag ikaw napapagod, ay meron kang alalay. Pero siyempre, alam natin na yung ating pastol ay si Yahweh, hindi siya napapagod. He is almighty. He is so all-powerful. And so para saan yung tungkod? So yung tupa na nasa libis ng lilim ng kamatayan, pwedeng mahulog sa hukay na nasa kanan o nasa kaliwa. Yung tupa ay pwedeng malihis ng landas. So yung tungkod ng pastol, ang hihila sa kanya, pabalik. Para hindi siya mapahamak. Para hatakin siya, pabalik. At yan ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin na kanyang mga tupa kapag tayo ay naliligaw ng landas. Kapag ginagamit ng Diyos yung kanyang salita para ibalik tayo. Para bigyan tayo ng warning na mapapahamak tayo kung tuluyan tayong lalayo sa Diyos. Ito yung pagdidisiplina ng Diyos na sinusunod natin sa pagdidisiplina sa church ayon sa salita at utos ng Diyos. Kasi kung hindi natin susundin yung sinasabi ng salita ng Diyos, mapapahamak tayo. If we will not submit ourselves dun sa tungkod ng pastol, mapapahamak yung mga kapatid natin kung ang paiirali natin ay yung emosyon natin, yung takot natin, yung pagkabahala natin. And we will not be confident and courageous to walk yung path na inihanda sa atin ng Panginoon. Yes, mahirap kapag pinadadaan tayo ng Diyos sa madilim na landas. Mabigat kapag dumaraan tayo sa mga mahirap na sitwasyon. Masakit kapag dinidisiplinan tayo ng Diyos para maibalik tayo sa tamang landas. Pero ano sabi ni David? Doon sa last line ng verse 4.
Sinabi ba niya na nakakatakot yung pamalo mo? Masakit yung tungkod mo? Di ba sabi niya dun sa last line, ano sabi niya? They comfort me. Inaaliw ako ng mga ito. And hindi yun yung natural na reaksyon natin sa pagdidisiplina ng Diyos. Kaya ito yung sinasabi ni David. Yung kaaliwan o yung comfort na nangingibabaw sa Diyos. Yes, meron pa rin hirap, meron pa rin sakit, meron pa rin bigat kapag tayo dinidisiplina ng Diyos. Pero yung nangingibabaw na experience kay David is comfort. Sabi ni Augustine sa kanyang prayer sa exposition ng Psalm 23. Para sa kanya, sabi niya, ang pagdidisiplina nyo, O Diyos, ay hindi naging pabigat sa akin. Sa halip, naging kaaliwan ito sa puso ko dahil alam kong iniisip mo ako. That's comforting for David. Na maramdaman niya yung kamay ng Diyos na nagtitiyak sa kanya na mananatili siya doon sa landas na nilalakaran niya. Alam niyo kung ano nakakatakot? Ang nakakatakot kapag hindi ka na dinidisiplina ng Diyos. And we know this. Pinapaliwanag natin ito sa mga anak natin. Kapag pinapagalitan natin sila, kapag sinasaway natin sila, kapag pinalo natin sila. Because we are concerned sa kanila. Ang nakakatakot, kapag ikaw yung anak na ginagawa mo kung ano yung gusto mong gawin, hindi ka na nakikinig sa magulang mo, hindi ka na rin kinakausap ng magulang mo. Nakakatakot. Kasi hindi na nila iniisip kung ano mangyayari sa iyo. Wala na silang pakialam kung ano mangyayari sa buhay mo. And this is comforting kapag tayo ay sinasaway ng Diyos, tinutuwid ng Diyos. Kasi sinasabi sa atin ng Diyos, and through the church, as we practice church discipline, I love you. Concern ako sa iyo. May pakialam ako sa iyo. Ayoko mapahamak yung buhay mo. And so this is comforting for all of us. Yung presensya ng Diyos, pag-iingat ng Diyos, pag-akay ng Diyos, siya si Yahweh. Siya yung ating pastor, ang ating gabay buong buhay. So gaano man kahirap yung daan na nilalakaran mo ngayon, o lalakaran mo balang araw. So ano man para sa atin, yung libis ng lilim ng kamatayan na itinakda ng Diyos na lakaran natin, we know na we can overcome anuman yung fears na maramdaman natin sa heart natin. Kasi kung aalalahanin natin at paniniwalaan natin na yung kasama natin, yung gabay natin, yung kaagapay natin, ay walang iba kundi si Yahweh. Ang Panginoong Hesus mismo, ang kasama natin, at gagawin niya ang lahat ng dapat gawin. At walang makakapigil sa Diyos, walang makakapigil kay Kristo na gawin kung ano yung dapat gawin for our good, for the good of our church, hanggang makating tayo sa dulo ng ating lakbayin. So, let's finish our reflection ng Psalm 23 verse 4 sa pamagitan ng dalawang helpful thoughts from Spurgeon. Balik tayo sa sinasabi ni Spurgeon. And huling eksena sa Pilgrim's Progress. Na kung pinaniniwalaan talaga natin na Diyos yung kasama natin, we are travelers. We are pilgrims. Ano yung magiging postura natin habang tayo naglalakbay? So, meron akong dalawang iiwanan sa inyo. Paano tayo maglalakbay? Ano yung una? Maglalakad. Try to picture. Kaya sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, He's walking. Kapag tayo may nakitang kadiliman, so anong gagawin natin? Atras na lang tayo. Lilisan tayo ng landas. O kapag nandun na tayo, kakalipas na lang tayo ng takbo para matapos na yung dilim na yun. Pero sabi ni Spurgeon, sabi ni David dito, bagaman ako'y lumakad. Parang sinasabi ng mananampalataya na hindi siya nagmamadali sa oras ng kamatayan o anumang kadiliman, kundi patuloy na kalmadong lumalakad kasama ng Diyos. Picture yourself as a Christian. A lot of darkness all around you. But you're peacefully walking. Naglalakad. 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 Kalmado. Ito'y larawan ng isang kaluluwa, isang buhay na tuloy-tuloy ang pag-usad. Alam yung daan, alam natin yung hantungan, kahit di natin nakikita yung madadaanan natin. Buo ang loob na sundan ng landas, kampante sa presensya ng Diyos, kaya't payapa at panatag ang puso.
So ask yourself, ikaw ba isang tupa na kalmado na lumalakad kasama ang Diyos? O parang gusto mo nang kumaripas ng takbo para matapos na itong kadiliman sa buhay natin? Pangalawang postura, ng isang manlalakbay, nakatanaw sa dulo. Sabi ni Spurgeon, hindi sinabi dito ni David, even though I walk in the valley of the shadow of death. Ang sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death. Sa salin ng MBB, dumaan man ako. Nagdaraan lang tayo. Hindi ito yung bahay natin. Hindi ito yung destinasyon natin. Hindi ito yung tirahan natin. We're walking through. Yung tirahan natin, nasa verse 5, sa verse 6. Next week, pag-uusapan natin. Dumaraan lang tayo. Sa madilim, sabi pa ni Spurgeon, daraan tayo sa madilim na lagusan ng kamatayan. Pero sa dulo nito ay liwanag ng walang hanggang buhay. Hindi tayo talaga mamamatay. Tayo natutulog lang para magising sa kaluwalhatian. Ang kamatayan ay hindi ang bahay, kundi ang tarangkahan o pasukan lang. Hindi ito ang hangganan, kundi ang daan patungo doon. And may we all find comfort na itong nilalakaran natin ay hindi forever. One day, this valley of the shadow of death will end. And may we take comfort na hindi ka nag-iisa na dumadaan sa kadiliman na yan. Yes, kasama natin ang Diyos. Kasama din natin yung bawat isa na kapwa natin manlalakbay. We're all journeying together. You are not alone in this darkness. We are in this darkness together. Tulad ni Christian, habang siya'y patuloy na naglalakbay Pilgrim's Progress. Sa gitna ng matinding kalungkutan, ay narinig ni Christian ang tinig ng isang lalaking nasa unahan niya na sinasabi, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. May narinig siya na nagsasalita nito. Wala akong katatakutan sapagkat ikay aking kagapay. Tuwang-tuwa si Christian nang marinig niya na mayroong isang manlalakbay din na ganun yung sinasabi. The Psalm 23. Yung sinabi ni David. Nauna na si David na awitin yung Psalm 23. Nauna na yung Panginoong Hesus na umawit at pinatutukuyan ng Psalm 23. Matapos ang kadiliman ng kamatayan ni Kristo sa krus, sa ikatlong araw ay suminag ang liwanag ng araw sa kanyang muling pagkabuhay. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang mga kapatid natin kay Kristo na lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Back sa Pilgrim's Progress. Naisip niya na kung mahabol niya yung lalaking nasa unahan niya, magkakaroon na siya ng kasama sa paglalakbay. Kaya si Christian ay nagpatuloy sa paglalakad at tinawag niya yung lalaking nasa unahan niya. Ngunit hindi siya sinagot nito, deadma lang, sapagkat iniisip din ng lalaking iyon na siya ay mag-isa lang sa paglalakbay. Huwag na huwag nating iisipin na tayo ay mag-isa lang sa paglalakbay. Lumipas ang ilang sandali, sumikat na ang araw. Sinabi ni Christian, ang gabing madilim ay ginawa na niyang umaga. Sumisikat na ang araw ng mga oras na yon, kaya sinabi ni Christian, ang liwanag niya sa akin ay gumagabay, sa paglalakad ko sa dilim, siya ang aking tanglaw. Madilim man yung nilalakaran natin ngayon, madilim man yung lalakaran ninyo balang araw, hindi ito magtatagal. Pagkatapos nito ay masisilayan natin ang liwanag. Let's pray. Our Father in heaven, as we walk through the valley of the shadow of death, we're praying, Lord, that we can also say, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. We're praying, Father, sa mga narito na hanggang ngayon ay hindi kayang sabihin yung mga salitang ito. Praying, Father, that you call them to follow Christ all the way. Dalayan ko na magtiwala sila kay Kristo. Dalayan ko na sila ay makabilang sa mga tupa na iyong aalagaan. And for all of us, especially our church, even as we walk through this deep darkness,
sa mga may hirap na yugto sa buhay ng aming iglesia. May we never lose confidence in your presence, in your protection, in your power, in your provision, in your comfort, in your promises. Naway patuloy naming angkinin yung katotohanan na ikaw ang Diyos na magkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan, and you are everything we need. Give us assurance na you are with us all the way. Itong mabuting bagay na sinimulan mo sa buhay ng bawat sa amin, na sa aming iglesia, ay tatapusin mo hanggang sa araw ng aming Panginoong Heso Kristo. May this be our confidence. In Jesus' name, amen.